Hello at welcome po ulit mga kaibigan sa Usual Know the Truth. At ito naman po si Erwin Silva, ang inyong lingkod. At ngayon naman po mga kaibigan, natin naman pong tingnan ang isang video mga kaibigan ng isang Roman Catholic defender, no, great defender na nagmamayabang na sabi niya daw niya, yung kanila pong church ay meron pong ah, chain o list of the papacy no, na namumuno sa kanila. At yun po ay nanggaling daw kay San Pedro, papunta po ngayon kay Pope Leo XIV. So, inyo po atin pong tingnan mga kaibigan yung video para malaman natin ang kabuuan. Atong tubagon mga kaigsuunan, kining pamahayag gikan sa usa ka pastor sa Seventh-day Adventist Corporation nga si Pastor Luke Casiris. Paano nyo po nasabi na meron kayong apostolic succession kung saan ay wala kayong pagbabanal sa araw na Alang sa 7 days imong Sabbath? kasayuran, Pastor Luke Casiris, maghisgot gani ka og apostolic succession, ang imong ebidensya nga i-present dapat mga pangalan sa inyong mga pangulo sa Seventh-day Adventist Corporation gikan ni Ellen Goldwhite nga makakonekta pabalik sa panahon ni San Pedro o sa mga apostoles. Dili kay moabot ka og Sabat. Akong challenge nimo Pastor Luke Casiris ug sa uban pa nga mga pastor sa Seventh-day Adventist, kung tinuod nga kamong mga Seventh-day Adventist Corporation, aduna mo'y apostolic succession, hatagi ko ninyo og mga ngalan sa inyong mga pangulo gikan ni Ellen Goldwhite nga makakonekta paatras sa panahon ni San Pedro o sa mga apostoles. Pero kaming mga Katoliko, mao inyong pangutan-on kung aduna ba may apostolic succession, pangalan sa mga pangulo sa among simbahan nga makakonekta panahon ni San Pedro o sa mga apostoles, na may ika-presentar nga kompleto o sakto nga tubag. Gikan sa amuang Santo Papa karon nga si Pope Leo XIV, paatras sa panahon ni San Pedro, aduna may ikahatag nga tubag. Mao na nga ang simbahang Katoliko adunay gitawag og apostolic succession. Kay buti pasabot gikan ni San Pedro nga maoy unang pangulo sa simbahan o iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus, wala mi bugto nga koneksyon. Gikan ni San Pedro hangtod karon ni Pope Leo XIV nga ika-267 nga pangulo sa katawhan sa Dios nga gitukod ni Ginoong Hesus diha sa San Mateo 16:18. Pero kamong mga Seventh-day Adventist Corporation, wala gyud mo'y ikahatag nga kumpletong tubag ug saktong tubag nga mga pangalan sa inyong mga pangulo gikan ni Ellen Goldwhite pabalik sa panahon ni San Pedro o sa mga apostoles. Kamo mo'y libre nga nag-angkon apan walay lig-on nga basihan o ebidensya nga ika-presentar. So, yun po mga kaibigan, no, nakita niyo po yung video at narinig natin na yung SDA Church daw ay maghanap daw tayo ng mga pangalan, no, na konektado doon sa Apostolic kay San Pedro, no, kay Apostle Pedro. Yung pangalan na daw ba ni Ellen White ay konektado doon sa first apostle o sa apostles na siya daw ay una-unang Santo Papa, no? At sabi daw niya, pag sila po ay tinanong, meron po silang ipapakita, no? Na basiyat. Pero atin po tingnan mga kaibigan, meron po silang isang website, no? At ito po ay tinatawag na Catholic Encyclopedia, nakita mo dyan sa itaas, no? Yung pangalawang Pope po kasi nilang kiniklaim ay si Pope Linus daw. So atin po bang patunayan mga kaibigan? Kung si Pope Linus nga ba o si Linus nga ba ay merong kaugnayan kay Pedro o may connection nga ba to kay Pedro? Okay po, ito po ating tingnan mga kaibigan. Pope Saint Linus, yung pangalawang Pope nila. Reign about AD 64 or AD 67 or AD 76 or AD 79. Saan ba dyan? Ano ba talaga ang totoo dyan? Dyan pa lang yung mali na. Hindi na nga mapatunayan kung saan, kung ano talagang totoo, kung kailan nga ba siya nag-reign at kung kailan natapos. Diyan pa lang mga kaibigan, mali na yung kanilang kiniklaim. Na siya daw po ay karawang Bishop of Rome pagkatapos ni San Pedro. Diyan pa lang sa pitsang yan, hindi na nila ma-determine kung kailan. Okay, ito po, sabi ito,
all ancient records, no, of the Roman bishop had been handed down to us by Irenaeus, Julius Africanus, Saint Hippolytus Eusebius. Yan po ang kanilang mga early writers po ng mga history of the Church, the Roman Catholic Church. Also the Liberian Catalog, no, of 354 placed the name of Linus directly after that the Prince of the Apostle Saint Peter. So pagkatapos Saint Peter, inilagay yung pangalan ni Pope Linus daw bilang pangalawang Pope or Bishop of Rome of the Roman Catholic Church. These records trace back to a list of the Roman bishops which exists in the time of Pope Linus. Sa time ng pala ni Pope Linus nag-exist to, itong mga chain daw ng papacy. No? So, ibig sabihin, hindi si St. Peter yung first Pope at hindi si Pope Linus yung pangalawang Pope. Yung first Pope pala ay si Pope Eleutherius. Diyan po mga kaibigan, no? Diyan pa lang, malalaman na natin, no? Na yung from first Pope daw to St. Peter, no? At yung mga 10 Pope, I think di ka 11 po to si Eleutherius, no? Yung mga 10 Pope dyan, hindi pala nag-i-exist, no? Kinonstruct lang pala yan kasi yung Bishop of Rome daw na mga listahan ay nag-exist lang nung time ni Pope Eleutherius. Ibig sabihin, constructed lang yung iba. Yung 10 dyan, constructed. Hindi talaga totoo. Ito, ating mga kaibigan natin pong pagpatuloy kung constructed nga ba itong linyada ng mga papacy. When Irenaeus wrote his book Adversus Heresies, as opposed to this testimony, we cannot accept as more reliable Tertullian assertion. Bakit? Which unquestionably praise Saint Clement. Yun. Kung totoo po yung inyong mga chain of the papacy, bakit po meron pa pong pag-question kung sino talaga yung second Pope? Sa iba, si Pope Linus daw. Dito naman kay Irenaeus, no? O kung kay Tertullian, si Pope Clement daw. Sino ba talaga yung totoo? Ano ba talaga ang totoo? Kung dyan pa lang, dalawa na pong error na hindi po nila kayang patunayan. Ito po. After Apostle Peter was also done by the Latin scholar, no, Jerome. The Roman list in Irenaeus has undoubtedly greater claim to historical authority. So, yung pinili nila kay Irenaeus, yung chain of papacy, no? This author claims that Pope Linus is the Linus mentioned by Saint Paul in his 2 Timothy chapter 4 verse 21, the passage by Irenaeus, no? So, yung si Pope Linus daw, at saka yung Linus na mababasa sa Biblia sa 2 Timothy 4:21, iisang tao lang po. So, diyan po kanilang binabasihan. Pero tingnan po natin mga kaibigan ha. Ito po ang nakalagay. After the Holy Apostle, Peter and Paul had founded and set the church in order in Rome, they gave over the exercise of the episcopal office to Linus. Sabi daw nila, according to Irenaeus and not according to the Bible. Okay, the same Linus mentioned by St. Paul in his epistle to Timothy, his successor was Anacletus. Yun, si Anacletus daw yung pangatlong pope. According kay Irenaeus, not in the Bible. Okay, tingnan natin mga kaibigan yung iba pang nilang patunay kung si Pope Linus nga ba at saka yung Linus na sa Biblia ay isang tao lang. Tingnan natin. We cannot possibly whether this identification of the Pope as being Linus mentioned in 2 Timothy 4:21. Hindi nila kayang mapatunayan na si Pope Linus at saka si Linus doon sa 2 Timothy verse 21 ay isang tao lang. Tatlo na po yun ha. Pangatlong, hindi nila kayang patunayan. Okay. Goes back to an ancient reliable source or originated later on the account of similarity of the name. Linus' term, according to the papal list handed down to us, lasted only 12 years. The Liberian Catalog shows that enlisted
It listed 12 years, 4 months, and 12 days. Yun daw, yung kanyang pag-reign. The dates is given catalog AD 56 until AD 67 are incorrect. Apat na. Hindi na nila mapatunayan na tama to. Pang-apat na nakakaapat ka na. Payot, nakakaapat ka na. Mali na talaga. Hindi na talaga mapapatunayan. Ito, sabi pa daw, perhaps it has on this account of these dates, perhaps it was on account of these dates that the writers of the 4th century gave their opinion that Linus had held the office of the head of the Roman community during the life of Apostle. Opinion lang pala yung binigay lang palang opinion yun. Hindi naman pala totoo. 5 na po yun. Provinus, in the preface of his transition of pseudo-Clementine recognition, but this hypothesis has no historical foundation. Pang-anim na. Wala sa history. Ang lakas-lakas ng loob niyong pagsabihan kami na mahilig kami sa story, hindi history. Kayo nga po itong mahilig sa story, hindi history eh. Kasi walang historical foundation yung sinasabi niyo. According to your website, Catholic Encyclopedia. Okay, it cannot be doubted that according to the account of Irenaeus concerning the Roman Church in the 2nd century, Linus was chosen the head of the community of the Christian in Rome after the death of the apostles. So, hindi po yan mapatunayan. For this reason, his pontificalist dates of the year after the death of the Apostle Peter and Paul, which however is not known for certain. Pito na. Kasi hindi naman kasi nila alam kung kailan talaga namatay si Pedro at saka si Paul. Kung ano talagang exact year. No? So hindi nila alam kung anong year nga ba nagiging Pope si Pope Linus. Kaya po doon sa itaas, mababasa natin kanina, na mayroon talagang 64 or 76 siya nagbigay ng reign. Kasi po hindi po nila alam kung kailan namatay si Peter and Paul. Kaya hindi rin nila alam kung kailan nag-umpisa yung nagiging Bishop of Rome, si Linus, nung time na yun. 8 na. Hanggang kailan ba itong magsisinungaling mga taong to? No? Naka-8 na siya. Okay, ito. Nasaan na ba tayo? Okay, dito. Liber Pontificalis asserts that si Linus daw na nakatira sa Toscana at yung kanyang tatay po, ang pangalan ay si Herculanus. But we cannot discover the origin of this assertion. Ito naman, pang-siyam na. Hindi nila daw malalaman kung saan talaga nanggaling ang mga patunay nila. Hindi nila na kayang patunayan. According to the same work of the Pope, Linus is supposed to have been issue a decree in conformity with the church ordinance, with the ordinance of St. Peter. Ito daw yung ipinasa ng ordinance ni Linus, no? That the woman should have their heads covered in the church. So, kailangan daw mayroon daw cover may cover daw yung woman inside the church. Without doubt, this decree is apocryphal. So naman, pang-siyam na. Story lang talaga yung kanilang mga ginagawa eh. Hindi naman story. Bakit? And copy by the author of Liber Pontificalis from the epistles of St. Paul to the Corinthians 15. Hindi naman pala totoo yun. Wala talaga naman siyang decree. Wala naman talaga siyang issue na decree, no, inside the church. Kasi po, yung nakalagay diyan na yung woman, yung babae dapat ay mayroong sa ulo, hindi naman talaga yung kanyang decree. Kundi kinapi lang po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 5. That is the writing of St. Paul. Mahiya naman kayo. Claim kayo ng claim, angkin kayo ng angkin. Na totoo yung chain of papacy nyo. Hindi nga na kailangan kayang patunayan according to your Catholic Encyclopedia. Arbitrary attribute to the first successor of the apostle in Rome. Ito. The statement made in the same source that Linus suffered martyrdom. Namatay daw siya sa pagkamartir. Cannot be proved. Hindi naman talaga ma-prove. 11 na. At saka, hindi talaga kayang patunayan. For between Nero daw, mga persecution. Hindi naman nila mapatunayan yan eh. Dito tayo mga kaibigan sa ilalim. Finally, this book asserts that Linus after his death was buried daw. No? Si Linus daw
nung namatay, inilibing daw sa gilid na St. Peter, no? We do not know whether the author had any decisive reason for this assertion. Wala silang alam kung saan nga ba nanggaling o kung saan kumuha yung author nito ng kinuha nila ng source, no? Na siya po ay inilibing sa tabi ni St. Peter. Pang-12 na, hindi na nila kayang patunayan yon. As St. Peter was certainly buried at the foot of Vatican Hill, it's quite possible that the earliest Bishop of Rome was also interred there. So, according daw sa kanila, St. Peter daw, inilibing doon sa St. Peter. So, yung mga ibang bishop din, suppose, so, may libing din doon, sabi daw nila. No? Okay. There's nothing in the liturgical tradition in the 4th century, the Roman, to prove this. 13 na. Hindi talaga nila kayang ma-prove. Kahit ni St. Peter, hindi nila kayang i-prove na doon talaga nakalibing sa Vatican Hill na of Rome. Ito naman, yung laki-laki ng grabe ng pagkasinungaling no. Ito, because it was only at the end of the 2nd century that any special feast of martyrs was instituted and consequently Linus does not appear in the 4th century list of the Roman saints. Kahit nga yung mga feast of the saints, hindi nga nag-appear si Linus eh. Tapos sabihin nyo, siya yung ikalawang pope. Hindi daw na giba yung chain of the papacy. Mahiya naman kayo. 14 na po yan. Hindi na kaya nilang patunayan. Okay. According to Tirocchio, no, when the present confession was constructed in St. Peter's, no, in 1615, sa Corpagay was found. Yun, sa Corpagay was found. May nakita daw silang libingan doon, no, nung kinonstruct yung confession room. Among them was one which bore the word Linus, the explanation, the word Linus. So, meron na nakita silang libingan na may pangalang si Linus. The explanation given by Severino of this discovery is not probably this sarcophagi containing the remains of was probably, sabi daw nila, yung nakita daw nilang libingan, sabi nila yung buto ang buto na nandyan kay Linus daw, ang bishop ng Rome. Pero itong sabi, and that one bearing the name inscription was Linus burial place. Yun daw yung lugar kung saan inilibing si Linus. Pero ano itong sabi, this assertion was repeatedly on by different writers, no? So, yung kasinungalingan, inadapt ng ibang writers, so naging sinungaling na. No? Hanggang ngayon. Ito pa rin, ito pa. But one of the manuscript, ito, nasa na ba tayo? Okay. But from the manuscript of the Torregios, no, we see that the sarcophagus in question. So, questionable daw yung sarcophagus na yun. Bakit? There was other letters beside the word Linus. So, may iba pa palang letter bago yung pangalang Linus. Anong letter yun? So that they rather belong to some other name, such as Aquilinus, Anolinus. So, talagang hindi nila kayang patunayan kasi Linus po yun. Yung buto na nandun kay Linus, hindi nila kayang patunayan. 15 na po yun. Marami na talagang mali. Marami na kasi lang kasinungalingang pinagsasabi. Okay. The place of the discovery of the tomb is a proof that it could not be the tomb of Linus. 16 na po yan. So, hindi po yun kay Linus. So, yung chain of papacy ba nila is totoo? In conclusion, hindi. Kasi hindi nila kayang patunayan na yung Linus na sa Bible at saka yung Linus na si Pope nila ay isang tao. Hindi po nila kayang patunayan yan. Kaya po, mali yung kanilang kiniklaim na meron silang succession of the Pope. Kaya po, kasinungalingan ang kanilang mga claim, mga kaibigan. Abangan po natin mga kaibigan sa part 2 ng video ito. Atin bang patunayan kung si St. Peter nga ba was the first leader ng church in Jerusalem. Kaya po mga kaibigan, sana po ay makatulong po ito sa inyo, makabigay ng informasyon na hindi talaga totoo yung chain of papacy ng Roman Catholic Church. Ulit po, ito po si Erwin Silva, and you shall know the truth.